si Willie Revillame at si Sugar Mercado. Magkarelasyon sila noon, biglang ngayon walay na. Ay, nag-post ito si Carlos Pinos. Pinost siya ng kanyang girlfriend na may nakita na maganda ang bag sa kanyang katawan. Talagang, naka-post talaga siya. Impluensya nino to. Siyempre, nung lagi niyang kasama. Si Golden Girl. Yes, si Chloe. Uto-uto daw si Kaloy. Sunod ng sunod. Kung anong sabihin. Ay, Chloe, San Jose. Parang totoo naman. Po ng aming energy. Kumusta na po kayo mga pinakamamahal naming kachika? Huwag niyo pong isipin na kinakabog ng mundo ng politika ang showbiz. Dahil sa episode na ito, mas mabubusog kayo. Tama, Romel Chika? Tama, dahil sa views na napakataas mula sa inyo. Maraming salamat, attorney. Ay, naku. Diba? At syempre, heto naman po sa aking kaliwa. Di ba naman? Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutot. Syempre, maraming salamat sa inyo mga viewers. At muli po namin kayo bigyan ng kasiyahan at ng mga balitang artista. At syempre, kasama na dyan ang aming mga opinyon. Maraming salamat, Mayor. Yes. Di ba, may mga bago kami. At syempre, ang ating judge. Please don't judge me. I am not a book. Ayan, umpisa pa lang po mga kapatid at mga kachika. Naghahalakha na po tayo lalo na sa kabuuan ng ating programa. Siyempre, saan pa po ba? At nasaan ba kami kung wala kayo? Dito lamang po sa inyong programa, ating programa. At ito ang Showbiz Now! Maraming salamat po. Nako, eto na, may follow-up tayo. Ay, oo nga. Sa isyong kinagat talaga ng publiko dahil ngayon nila nalaman na talagang merong relasyon si Willie Revillame at si Sugar Mercado. Tayo lang pala ang naglabas noon. Tayo lang ang merong lakas. Ng loob. At may resibo. Oo. At ito naman po ngayon ang babawiin na natin. Magkarelasyon sila noon, biglang ngayon walay na. Ay, bakit? Dahil sa video. Dahil doon sa video na Sa viral? Oo. Nag-viral. Kasi nakaladkad. Nakaladkad ang pangalan ni Willie Revillame. Eh. Ikaw, tatanungin kita, ikaw ang lalaki. Kunwari may girlfriend ka, sobrang selosa, na pati ang trabaho mo ay apektado dahil pati ang staff mo ay pinagseselosan. Ano mararamdaman mo? Ay, naku. Lalo niya akong binigyan ng way Oo. para mag-say no. Oo. Ayo. Ikaw, anong masasabi mo, Mayor? Ay, di siyempre, siguro wala na ako ibang sabihin sa kanya kundi close na. Ayun, goodbye. Ay, ikaw naman, judge. Eto na nga po, ayon sa aming source na hindi nanununog at nangunguryente, ay nakahinga po ng maluwag si Willie Revillame. Dahil syempre, di ba, siguro nga baka matagal na panahon na niya itong gustong... timing lang hinihintay. Oo, hinihintay lang yung tamang pagkakataon para meron siyang dahilan, di ba? Meron siyang dahilan. Ang mga lalaki po can only give and take so much. Totoo po yan. Kaya nilang pagbigyan hanggang kaya nila. Pero kapag hindi na, babu. Tama. Ganun lang Kapag napuno na ang salop. Oo, kakalusin na, di ba? Ayan. Kaya ito po, mga kachika, si Willie Revillame ay nakahinga na. Alam mo siguro, sinabi ko na sa iyo ito noon nung hindi pa muna natin pinag-uusapan yung tungkol sa viral video. Di ba meron akong sinabi sa iyo na, alam mo, may duda ako, Romel. Kaya nagkakaganyan si Sugar. Binitiwan yan. Di ba sinabi ko sa iyo? Oo, sinabi mo sa Binitiwan akin na yan. Gagawa yan ng paraan para balikan siya ni Willie, di ba? Oo. Ito na. Nangyari na. Sinabi ko sa iyo. Oo. Ito. Isa ka talagang... Oo, pwede ba tayo ng kubol? Oo. Isa ka talagang judgmental. Spell judgmental. Capital G. Huwag na nating ituloy. Yun po, mga kachika, ang pinakahuling balita na po pwede po naming ibahagi sa inyo na nakahinga ng maluwag si Willie Revillame. Ang sabi niya sa ating source, ipinahiya niya mismo ang sarili niya at kinaladkad pa niya ako sa kahihiyan. Nakakaloka lang, di ba? Iniisip nga natin, baka deadmahin ito. Di ko, actually, dinedma naman kasi nagparating lang naman, di ba? Ang mga source mo. Pero eto na talaga. Last na talaga siguro. Meron talagang pagkakataong mangyayari
mangyari ang isang bagay na sapat para maging dahilan ng paghihiwalay. Ay, oo. Diba? Ito na nga ang sukdulan. At itong paghihiwalay, hindi ngayon lang hindi ngayon lang. Galay, bati ito. Hindi, di ba may bahabahagdan ang mga relasyon. Meron yung aalis na, magkakabalikan. Aalis na, magbe-break na, nagkakabalikan. Nagkakaintindihan ulit. Ito na yung katuluyan. Ito na yung final, di ba? Kung alam naman natin sa relasyon, napakalungkot niyan. Kasi lalo kung nasanay kayo magkasama lagi, tapos ito na dumating na sa paghiwalay, nakakasad yan. Hindi, at saka ang lalaki, di ba, privacy ang habol nila. Kaya nga wala silang inamin sa loob ng 7 taon, di ba, na sila'y magkarelasyon. Pero kung ganyan, ang nagkakaladkad na sa'yo sa kahihiyan, ay ang babae, ano pang mararamdaman ng lalaki, di ba? Sigurado marami nagpayo kay Willie na, pre, delikado ka dyan. Baka mamaya kung ano-ano pa ang issue na palabasin yan laban sa'yo. At I'm sure may mga ganung mangyayari. Makita mo, nagsasalita na naman ako. I'm sure meron na namang lalabas dyan na, Kesyo, ikaw may alam ka dito, yung tungkol sa pera. Alam mo yan. Yung mga ganun. Diba? Usapin. Diba? Usapin ng pera. Diba? Na, sabihin na natin. Itodo na natin. Pwede naman. Kasi hindi naman lingid yata sa kalaman ng lahat ito. Ay, oo naman. Ano ba yung mayor? Ano ba yung sasabihin namin? Hindi, yung tungkol sa pera na, di ba parang inaano siya ni Kuya Will noon? Na ano? Parang tinitipid siya sa pera. Parang, Ang galing naman pala ni Mayor. Narinig mo kami noon na nagkukwentuhan, Nabalitaan mo na rin. Nabalitaan ko na rin. At saka di ba, kung nung una wala silang closure, ito na ngayon talagang may closure na talaga. Dahil sa viral video. Inilagay niya sa kahiyan si Willie Revillame at wala pong lalaki na papayag na ang isang relasyon ay magkaganito sa bandang dulo. Yung pong usapin ng pera, matagal na pong ikinukwento ni Sugar sa kung kani-kanino, lalo na po sa gawi kong kanan. Ayan, di ba? Na si Willie daw po, nagbibigay ng pera kung kani-kanino. Malakas magbigay. Pero sa kanya, tinitipid siya. Magsalita ka, attorney. Eto na nga. Sabi nga ni Sugar kasi pag-ibig daw talaga. Mahal niya si Kuya Willie, hindi ito yung usaping pera. Kaya, ano yun? Tinitiis siya kasi hindi naman pera ang habol niya. Pag-ibig. Huwag mong baligtarin. Huwag mong baligtarin. Ikwento mo en toto kung ano yung sinabi sa'yo. Yan, sabi niya nga, isipin mo sabi niya sa akin, hindi naman pera yung habol ko. Kasi kung isipin mo, kung bibigyan niya ako, magkano lang naman yun, kung yun ang habol ko sa kanya. Yun ang sabi niya Kahit doon yung pinadadala sa nanay niya, pahirapan na bago ibigay ni Willie. Maliit ang lang. liit. Kaya hindi niya inaano na, hindi pera ang ano ko, kundi mahal ko lang talaga si Kuya Will. Pero sobrang pagmamahal na nauwi sa sobrang selos din. Ayun, ang nakakaloka. Diba? Kaya nga sabi ko, ang selos talaga ay pumapatay. Yan yung nakasisira unang-una. Dahil kapag nagselos ka, wala kang trust sa relasyon mo. No trust diba? issues. Wala kang tiwala. Kaya pinagdududahan mo. At karaniwan, sinabi ko rin ito, na thinkers are doers. Kapag wala kang tiwala sa sarili mo at ikaw ang may ginagawa, ikaw ang nagbabato ng kasalanan sa ibang tao. Ayun, ganun tama. yun, diba? So, nabalitaan mo na rin yun, yung tungkol sa pera. Oo, yung tungkol sa pera na para daw nagano si Sugar, bakit daw tinitipid siya, samantala, di ba ako yung karelasyon niya, bakit naman ako titipirin niya? Samantala kung sa ibang tao doon, talagang magarbos ang magbigay, di ba? Bakit? Kapag nakipagrelasyon ba, kailangan may tipiran? Ayan di ba? Oo nga. Di ba kung minamahal mo ang tao, hindi pera ang habol mo, ba't mo ikukwento na tinitipid ka? Di pera nga ang habol mo, kung tinitipid ka pala, so kayamanan. Baligtad. Kinokontra niya yung sarili niya. Di ba? Tama. At saka, programa yung kay Willie Revillame, talagang ipinangako niya sa kanyang mga televiewers na kung may mananalo, magbibigay siya. Tama. Di ba? Tapos anong sabi niya? Nagbibigay sa iba. Nagbibigay siya sa mga di ba? Pagka may tumatawag sa kanya ng mga callers siya, binibigay niya ng 20,000. Diba? Tumawag na lang si Sugar. Ayun. Magpanggap na lang siya na contestant. Sumali siya doon sa pa-contest ni Kuya Will. Para diba? bigyan siya. Ganun ang gawin niya. Kinontra niya yung salita niya na, love ko kasi, kaya kahit tinitipid ako. Tinitipid sa isang relasyon ba nagkakaroon ng kwentahan? Wala. Diba? Wala. Yun lang. Kung minsan nga ikaw na nag-aabono, parang ang feeling mo pa, kulang pa rin, di ba? At minsan
minsan nga kulang na pero ikaw pa rin ang Nagpupuno. maligaya at Parang nagpupuno. tama. Di ba ganun yun? Dalang relasyon, give and take. Correct. Di ba? Wala namang ano yung usapin ng pera. Can you please talk to Sugar? To Sugar Mercado, I want to say to you that to just be... Ayun na. Ipinasok pa rin. Akala ko wala na yun eh. Don't never mind about the Money. the money that you say that Kuya will not giving you money. So that's why Wala giving you a money. Gusto ko tinitipid nga. A money lang eh. Isa lang. Oo. So that's why don't say to the others that Kuya will give you a few money. Tatagalogin ko. Alam mo, hindi mo dapat ikinukwento kung kani-kanino na ikaw ay hindi binibigyan ng pera ni Willie. Yun ba? Oo, yun na yun. Oo. Ano pa? And of course, you said that your really relation to Kuya Will is about your heart or about that love. Hindi ko na kayang isalin sa Tagalog yun. Hindi ko maintindihan eh kung ano yung sinasabi niya. Yung editor, may translator na Oo, naman. maglalagay na lang tayo, ano? Oo, para ano. Iyon, yung opinion mo na. Nakakalungkot ito. Kasi ang namagitan sa kanila ay sila lang talaga yung nakakaalam ng anong pinagkagalitan nila ng talagang todo. Kasi ngayon lang lumabas yan sa video yan, saka lang naungkita, ay, relasyon pala, nagsimula pala noon. Ngayon lang, dahil nakita natin sa kwento at sa babaeng tumatalak sa labas, nabuo na ang kwento natin, yun, ugat ng selos. Babaeng tinatalakan niya na nasa labas. Oo, yung babaeng tinatalakan niya. Yun yun. Ang mahirap talaga kasi pagkasilos ng umiiral sa tao. Totoo yan. Kahit sino yung dumikit na doon sa karelasyon. Sarado ang utak at puso ng isang seloso o selosa. Correct. Dumidilim ang kanilang pananaw sa buhay. Kaya bato ng bato ng mga kasalanan hindi naman ginagawa ng karelasyon. At hindi ka talaga makakapag-desisyon ng maganda kapag galit ka. Ay, oo. Tama. Hindi, at saka sa trabaho ni Willie Revillame, ang dami niyang kasama, may mga staff sa production. Pag sasalosan mo lahat yun, Nakakapagod malas yun. Oo. Diba? Stressful yun. Pati yung mga baka mga friendship ni Kuya Will, sila ni Jan Estrada, sila ni Randy. Diba? Yung ganyan, Oo. pwedeng kahit lalaki, basta nakukuha atensyon ng kanilang boyfriend, nagseselosan din yun. Ay, napakahirap. Mahirap talaga. yung ganyan. Kaya ngayon siguro nakahinga na ng maluwag si Willie Revillame at sana mag-isip na siya na kung hindi na ikagaganda ng isang relasyon ang nagaganap, putulin na dapat talaga. Huwag nang tanggapin pa kung mag-iiyak man siya dyan, mag-crying lady man siya dyan, at umiyak na umiyak, ilantad man niya ang kung ano-anong kwento laban sa iyo, hayaan mo na lang siya, wala namang maniniwala. Ayan. Ay, tama. Diba? Meron na. At hindi nagsasalita si Kuya Will. Ay, hindi. Ay, Hindi niya yan sasagutin. Sa palagay mo, judge, hindi lalabas to si Kuya Will. We cannot also judge him because he is not a book. Okay, kantahan mo ngayon si Willie Revillame. Ay, di kakantahan ko siya ng Sadness when it's okay. Anong kanta yun? Ano yan? Si Baka yung kay Michael yan. Jackson. Sadness had been close. Ano ba yun? Pero sadness, pero ang title, ano? Pero happy yan Happy kasi yan ang hindi. Happy hindi nga. Ano? Sadness had been close as my next of kin. Then happy came one day. This might blows away. Chase daw may blows away. Happy. Naku, sadness yung ginagawa mo. Hindi happy yan. Sus. Okay, dito na tayo sa pangalawa. Naku, ito talaga, ikaw ang dapat na kumambyo dyan. Ano ba to, yung tungkol kay Carlos Yulo? Alam mo nung una kasi, nag-post ito si Carlos Si Kaloy. Yulo. Pinost siya ng kanyang girlfriend na may nakita na maganda ang bag sa kanyang katawan. Talaga, naka-post talaga siya. O parang marami nga nagsasabi nito, ay hindi na siya ngayon na gymnast, kundi model na siya ngayon ng mga bag. At naka-crop top. Oo, naka-ano siya dito. Talagang ano, tapos mayroon pang yung pangalawa niyang
na post. nag-post siya doon na paiyak-iyak siya na yung tungkol doon sa nawalang yung sa yung kanilang interview. Oo, nawala Sino yung umiiyak? Hindi, sila kasi diba yung nawala yung isang commercial na dapat ibibigay sa kanya. Oo, yun diba yung isang pang-inumin na pangbata? O kasi parang nasaktan sila doon na siyempre dapat kasi diba simulang bata pa siya na talaga ang endorser noon. Tapos nung lumaki na yun, nawala na yung bata. Hindi kasi ang katwiran naman ng ahensya at kahit tayo ang may-ari ng produkto, ang namimili, ang nagsha-shopping, ang nagpupunta sa mga supermarket, mga nanay. Pero dahil sa hindi nila pagkakaunawaan ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang nanay, nag-isip naman siyempre ahensya na ang kunin ay iba at huwag siya. Yun. Ayun, okay. nga tama. Tapos Ito na ngayon, hindi siyempre, marami na ang lumagpas ng mga kwento tungkol kay Carlos Yolo. Kasi di ba, huwag natin doon siya tawagin na Kaloy. okay. Magagalit si tita. Oo, magagalit si tita. Ngayon ito, nung kamakailan lang, nagulat na naman yung mga tao kasi nga, pinost na siya daw ay isa ng reserve officer ng Philippine Navy. Damay mo na kay General Jude Estrada. Ay, oo, si General Philippine Air Force. Si General Jude Estrada naman, alam mo di ba natin major siya at colonel. Tapos na na-promote siya. Ngayon, isa na siyang general ng Philippine Air Force. Hindi pa si General Jude, kilala mo. Pero yung sinalihan na reserve officer ni Kaloy, hindi mo alam. Ay, kasi hindi ko siya makikita. Bakit? Ay, kasi di ba pag sinabi natin kasi military, di ba may yon sa height, una yun, may question yung height, di ba? Di ba sa requirements, di ba meron naman talaga? Oo, may height yun na kailangan. Siguro 5'6" or 5'7" in height, di ba? Tapos mga ganyan. Huli na lang yung... Ano akala mo kay Kaloy? Anong 5 flat? Di ba? Parang 4 lang siya. Hoy! Hoy ka naman. Pagka-4, ano ka ba? Ito. Ako nga 5 na eh. Parang kahit na siya. Ito, grade 5. Hoy, sa Ate Gay naman, 5 flat din siya. Diba? 4'11". 4'11", almost 5 na. Oo, kasi di ba talagang ganyan kasi nagulat yung mga Kaya doon naman nasimula na nabas na naman siya. At bagay sa kanya yung uniform ng Philippine Navy. Kaysa dun sa Sa crop top. Yung crop top, okay lang yan. Kasi alam mo naman, nauso naman nung last year yan. Lalo sa Amerika. Pero may binabagayan. Matatangkad na lalaki. Tumambling ang mga tao kasi Birebo, gold medalist natin, bigla mo nakitaan ng crop top. At yung crop top yun talaga, yung sexy talaga, fitted talaga. Pwede naman crop top na diretsong maluwag sana, mas Di ba yung mga tunay na lalaki talaga? May metallic. Correct. Tinatali lang. Yung kanya talaga, sexy. Sikit talaga. Impluensya nino to. Siyempre, nung lagi niyang kasama. Ng kanyang Si Golden Girl. Yes, si Chloe. Si Chloe. Ikaw, Chloe, kung ano yung mga tinuturo mo. Kasi di ba, sabi nga ni Chloe, di ba, siya ang nagtuturo ng mental health. Siya nag-aalaga ng mental health ni Carlos Yolo. Pero sabi niya, napaka-toxic daw ng social media. Sabi niya kasi daw, lahat na lang pinapansin sa kanila. Kung di ka ba naman, di ba? Kung wala kayo ipinakikita, hindi toxic ang social media. Toxic lang kapag may napapansin sa inyo. Katulad mo, nagdamit-damit ka ba naman na nag-hello ang iyong mga nipples. Kaya ngayon, sa inyo sa Australia, hindi pinapansin yan. Kulturang Pilipino, ang mga babae, naglalagay pa ng band-aid. Diba? Para lang huwag makita ang kanilang naghuhumindig na dibdib. Yes. Kaya sinabihan tuloy si Kaloy na uto-uto. Uto-uto daw si Kaloy. Sunod ng sunod. Kung ano sabihin. Ay, Chloe, San Jose. Parang totoo naman. Totoo naman. Diba? So, pag sinabi, tumalon ka sa ilog. At saka yung mga TikTok nila, sayaw ng sayaw. Silang dalawa. Parang, alam mo, huwag naman sanang ikasama ng loob, ng mga nagmamahal kay Kaloy. Bakit may napapansin ka na ba, Judge? Hindi, pagka kasi nagsasayaw siya, sa gymnastics, okay. Pero pag nagsasayaw, sorry baka isang araw mabalitaan na lang natin. Nagkukulutan na yan, dalawa na yan. Diba? Baka nagkukulutan na. Nagkukulutan pero may twist, naka-split. Hindi kasi pagka nakita mo sa TikTok, sexy siya sumayaw. Una pa ka-sexy ka, lalo na yung kay Sarah G, di ba, na naging viral. Maybe this time. Maybe this time sexy sila. Ganun siya si Kaloy. Maybe this time we'll love.
help! Mas sexy pa kay Chloe. Mas sexy pa kay Chloe, oo. Si Chloe nga parang matigas pa yung Katawan. sumayaw. Ang ano lang dyan kung hindi kasi sikat Kinabog sila. si Havana. Ay, haba ng mana. Oo, di ba? Kinabog si Havana. Oo. Mayor, are you telling the truth? Oo, kasi napapanood ko siyempre sa TikTok. Oo. Eh. Paano magsayaw si Chloe? Maybe this time. Ay, Kumakambyo. may mga ganun. Naku, teka. Ayoko yan, yung ganyan. Baka magkatotoo na naman. Sa pantahan ng marami, di ba? Hindi naman po natin minamaliit kung maging miyembro man po ng LGBTQIA community. Oo, walang ang masama. sino man, wala pong masama. Hinahangaan po natin sila at wala po silang ginagawang palso sa ating bayan. Nakatutulong pa nga sila. Pero marami nagtatanong, ba't nagkaganyan na si Kaloy? Oo. Diba? At hindi na natin ito mapipigilan lahat ng komento ng mga kababayan natin kasi nanibago sila sa ginagawa ni Kaloy. Oo. Diba? Kung hindi lang sila sikat, kahit na maganyan-ganyan sila, Ay, yung oo. sa Ang pag-uusapan papakialam ng publiko Totoo. sa kanila. Tama, oo. Pero dahil 2 gintong medalya po ang inuwi niya sa Pilipinas at siya'y ating sinasaluduhan, pinagmamalaki natin siya. Ayan, lahat na lang na itinuturo ni Chloe sa kanya, napapansin. Ayun na nga eh. Diba? Oo. At paano kasi si Chloe kasi nang-aagaw ng limelight eh, di ba? Ganon. Oo, gusto niya kasi makapokus sa kanya. Toxic daw ang social media. Kung di nga sa social media, hindi naman siya makikilala. Ay, Pero tama. ito pa, ayaw niyo daw mag-artista. Ay! Ha? Oo. Talaga lang ganon? ha? Oo. Ayaw daw yung Oo, ganun. ayaw niya. Habana! Haba na. Oh, diba? Maybe this time. Maybe. Ayan. Ang galing ni attorney at ni mayor. Talaga rin naman, di ba? Judge, Ayan. husgahan mo na! I still don't want because I am not a book. Ayun. Ayun na. Naku, nakakaloka talaga. Ito po, dinadaan lang po natin ito sa halakakan. Pero seryoso po ito. Seryoso ito dahil parang hindi na pinahahalagahan ni Chloe San Jose kung ano ang tatak na ibinigay ni Carlos Yulo sa ating bayan. Tama. Diba? Yun yun. Bakit naman itong lalaking to? Sunod na sunod. Oo. Anong tawag sa ganon? Ay, siyempre, oto-oto. Di ba pag-ibig yun? Ay, kasama na yun doon, di ba? Pagka nagmahal siya kasi, di ba, sinasabi nga, pagka nagmahal ka, iiwanan mo na ang lahat, di ba? Leon Antigri ang aking kaaway para makamtang ko lang si Inday. Di ba, ganon? Ang dami pinagdaanan, si Inday lang pala din ako pupunta. Inday lang. Kasabihan sa kanila yun eh. Ay, ganun ba yun? Oo, mga Ilonggo ganon. Oo. Tatalikuran ng lahat. Makamit ka lamang. Oo, Parang ganon. tama. Ay, naku, nakakaloka. O, kantahan mo na si Carlos. Naku, kakataan ko siya ng isip mo'y litong-lito, di ba na nagtatago? Naku. Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong Pagsubok to ng Orient Pearl. Wag mong isuko. Wag subo. At yung labanan. Wag mong isubo. May version kasi kayo nito eh, di Oo ba? nga. Sige. Ayan. Huwag mong isuko, tuloy ang laban. Di ba? Pero At sa yung inyo, laban, wag mong isubo. Wag mong isubo. ay nako, ano ba? Pagkabigo, alinlangan, Ayan. gumugulo. Gulo ang isipan, mga pagsubok lamang yan. At yung Huwag laban, mong itigil gil ang laban. Wag mong isuko. at yung, Labanan. Yun. alam mo, napaka-berde ng kapaligiran ngayon. Kasing berde ng ating Ay, backdrop. oo. Kasi nga naman. Kasi nga, Dapat turn, Puro no? berde. Halamanan. Okay. Ay nako, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Kanino ito? Nako ito, may ikikwento ako sa inyo. Wow, Lola Basyang. Alam mo, ito, Ano po yan, Lola? Ano yan, Mayor? alam mo ito, bagong-bagong kwento ito. Ay,
Ay, talaga. Oo, kamakailan lang nangyayari ito. May isa kasing showbiz personality na naghahanas ngayon sa social media. Tungkol kasi, ito kasi yung showbiz personality din to, marami siyang alaga. May mga alaga siya. Pero meron siyang isang alaga na parang nanghihinayang siya. So, showbiz manager ito. Showbiz manager. Nanghihinayang siya. Bakit daw sabi niya, ang galing-galing naman ito ng kanyang alaga na ito. At kung saan mo ilalagay talagang sa comedy man, sa action man, talagang kayang-kayang ano. Totoo naman. Pero bakit daw pinapabayaan siya ng isang network? Hindi binibigyan ng mga Hindi siya binibigyan at lalo ngayon para wala siyang parang hindi pa siya hindi pa siya nakapirma ng panibagong kontrata kasi walang binibigay ng project sa kanya yung network. Pero meron naman siyang comedy show, di ba? Isa lang, once a week yun. Every Sunday mapapanood. At saka nasa station island naman din siya. Tapos ano ngayon? At tapos ito ngayon, sinabi sa kanya kasi ng kanyang manager na kaawa-awa naman daw nito kasi yung kanyang alaga kasi wala daw. Siyempre, konti lang ang income, 'di ba? Wala masyadong pumapasok na pera sa kanyang kamay. Pero, 'di ba, ito yung wala raw bahay. Yung actor na ito, marami ng mga project dito sa labas. Racket. May mga racket naman dito sa labas. So ano ang issue mo? So ito sa review na una naawa daw siya kasi hanggang ngayon daw umuupa pa rin itong actor nito at walang bahay. So, siyempre, pagka wala ka daw kikitain sa network, wala ka income. Pero nakakaloka, di ba? Siyempre, pag wala kang income, wala kang maibibigay doon na sustento sa iyong mga anak. Kaso nga, di ba, marami nga siyang racket. Marami nga siyang Ayun tanggap, naman, di ba? maraming siyang racket, pero siguro, hindi naman siguro sapat doon na, siyempre, pang-upa mo ng bahay, tapos pang-gastos mo araw-araw, o asan yung sustento na ibigay niya? Ibig mo sabihin, kinakampihan mo ang isang ama na irresponsable? Hindi ko siya kinakampihan. Ba't sabi mo, hindi sapat para bigyan ng sinusuma ko lang yung kita niya. Siguro baka hindi siguro sapat siguro. Kaya kailangan siguro nga siguro maliit. Sabi niya maraming racket. Maraming malaking kinikita sa labas ng istasyon. So dapat meron na siyang pang-sustento. Yun ang pinagtatakahan ngayon ng lahat. Yun dapat ganon. Pinagtataka ng lahat kasi marami namang racket pero hindi nakakapagbigay ng sustento. Alam mo, Mayor, naliligaw ko Bakit kasi wala siya? Siguro hindi kaya maliit lang ang bayad sa kanya doon kahit may racket siya sa labas. Kahit pa kung maramihan naman volume na lang ang labanan. Isipin mo, 2.5 isa, kung 5 naman. Gawin mo naman 5. Kung 5 times 4. 25 yun. Diba? Nakakaloka ba? Malaki ba kinikita niya o konti lang? Tingin ko siguro kung susumahin siguro malaki din ang kita niya. Kaya pero konti lang ang kanyang panggastos. Ayun. Susuko ako. Palagay mo malaki o maliit? Konti lang. Marami o konti? Konti lang. Ayun. Konti lang ang kinikita niya. Alam mo, Mayor, kung minsan di ka nakatiwa-tiwala. Alam niyo po ba kung bakit namin tinatawag na Mayor si Wendell? Para hindi na po kayo mag-isip pa. Ipinipilit po niya na ang pinirmahan daw sa COC ni Star for All Seasons ay tatakbo raw po siyang mayor ng Lipa City. Alam na po ng buong mundo na governor ang tatakbuhan ni Ate V. Pero siya pinipilit po niya ay mayor. Di ba? Pinipilit mo, mayor. Ayun na, pinalitan na. Pinalakan ko yung nag-post. Sabi ko, mali ka. Governor na alam ng buong mundo nito. Bakit di ka lagyan niya? Sabi, sorry po, pinalitan ko na. Pero naniwala siya. Nagagalit pa sa amin. Oo, naniwala. At kaya naman po, attorney, ang tawag namin, Kerwel. Nung nag-hearing po kami, nung nakaraang Miyerkules, wala po siyang parking dito sa Hall of Justice sa Quezon City. Nakita po siya ng mga parking boys. Sabi, attorney, dito ka na pumark. At kinagat niya ang offer. Doon naman siya nag-park. Diba? Yun yun. Attorney. Diba? Kaya siya si Mayor, ito naman po si attorney. Pero, pinakamatindi pa rin, si Judge. Kahit naman ang parking, may parking. Super Judge! Iba si Judge. Alam mo na ang pakikisama. Diba? Ang pakikisama sa mga maliliit, lalo na, yan ang mga mahal ko. Pag nakita yung sasakay na talaga, humahawi talaga nasa, dito po kayo. Tinatanggal. Inuusog lang. Yun yung pagmamahal mo sa maliliit.
na ibinabalik sa iyo pagkatapos. Totoo yan. Tama. Kaya dapat mapagmahal tayo. Sabi nga, masusukat natin ang kabutihan ng tao kapag yung pagtrato niya sa hindi niya ka-equal ay maganda. Yan. Diba? Yun yun. Okay. Okay na ba yun? Yung clue niya na konting-konti? Kailangan pa ba ninyo? O sige, magbitiw ka pa. Kasi siguro, imbis na, Der Satan, doon na lang tayo sa Der Santa Claus. Kasi magpapasko naman. Kompleto. Na pinigil ng NTRCB. Ay, nako. Okay, kaya naman. Kaya naman ako mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share, at pakisama na rin po ang aking vlog, Romel Chica Vlog. Salamat po. And of course, Siyempre, wala kayong dapat gawin kundi i-hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang lagi ko sinasabi sa inyo na please don't skip. At ang pinapaalala ko sa inyo na suportahan nyo naman namin Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. oh, di ba? Mayor, thank you. Attorney, thank you so much. Walang anuman judge. At syempre po, mga kachika, mula sa puso namin tatlo at ng buong produksyon, maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta, tiwala at pagmamahal. Hanggang sa muli, dito lamang po sa inyong programa, ating programa. At ito po ang Showbiz Now Na! Maraming salamat po. Sadness, my love. Hoy! Sadness, sabing close eyes, my next of kin.